Anong latest po mga kababayan? Ito po, Attorney Claire, Auntie Claire Castro mga kababayan. Nagsumiti na po ng courtesy resignation mga kababayan. Mukhang hindi na po kinaya ni Auntie Claire mga kababayan, no? Yung pagdidepensa niya sa ating mahal na Pangulo mga kababayan. At kay Madam First Lady mga kababayan. Di ba mga kababayan? Nako po. Ito, pakinggan natin mga kababayan ang ulat ng News 5 mga kababayan. Nagsumiti ng courtesy resignation si Palace Press Officer Claire Castro. Alinsunod dito sa utos ng bagong Presidential Communications Office Secretary na si Dave Gomez para sa performance audit ng PCO. Ayon kay Castro, wala naman siyang natatanggap na reklamo mula sa palasyo tungkol sa kanyang performance. Pinabulaan ng Dave Castro na hindi na siya ang magsasalita sa mga press briefing sa Malacanang. Wala rin daw utos sa kanya na maghinay-hinay sa pagsagot sa media. Noong Pebrero na-appoint bilang Palace Press Officer si Castro. At yun na nga po mga kababayan, no? Sa tingin niyo kabayan, tama lang ho ba na magre-resign na po si Auntie Claire? Di ba mga kababayan? Di ba alam naman natin si Auntie Claire mga kababayan na pinipilit talaga niya na kung baga matapatan niya si BP Sara mga kababayan. Di ba po? Tapang-tapangan Claire Castro mga kababayan. Ayun yan kay Ka-Eric mga kababayan, di ba? Auntie Claire. At eto pa po mga kababayan. Galamay ni Tamba mga kababayan, House of Representatives, Congressman Adyong mga kababayan, bumuelta. Ano kayang binuelta dito mga kababayan? Anya mga kababayan, mariing ikinundi na niya ang Peking Police Report na nag-uugnay kay First Lady Liza Marcos mga kababayan. Naku po, kinundin na mga kababayan, no? Yung peke raw. Peke raw yun mga kababayan na nag-uugnay kay First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Naku po mga kababayan, tila nagsalita na yung galamay ni Tamba mga kababayan pinaano na mga kababayan, tumahol na kayo. Di ba mga kababayan, nako po. Tinawag ito ni Adyong na paninirang puri di umano. Naku po mga kababayan, paninirang puri sa isang personal na trahedya para lamang maisulong ang isang political interest. Naku po mga kababayan, yung tila yung tono dito ni Congressman Adyong mga kababayan ay yung talagang sila yung kawawa mga kababayan. Sila yung, di ba, biktima. Di ba mga kababayan, pa-victim effect mga kababayan kumbaga. Naku po, di ba, para makakuha ng simpatya siyempre mga kababayan na huwag tayong maniwala sa fake news raw po. Di ba? Pero may narinig tayo mga kabayan na nabasa na yung lumabas na report ay tila peke raw yung nilabas ni Bobby Tiglaw mga kababayan. Pero hindi pa sure mga kababayan kinaklarify pa yun mga kababayan. Pero yung issue dito kasi mga kababayan dapat yung si Madam First Lady mga kababayan marinig naman natin, di ba, sumagot sa mga issue na ito mga kababayan na binabato sa kanya. Pero tahimik Di ba mga kababayan, ayon pa nga kay Auntie Claire na sabi ng First Lady ay hindi na raw papatulan mga kababayan. Di ba mga kababayan? Sa madaling salita mga kababayan ay tila walang masagot yung ating First Lady mga kababayan. Di ba? Yun mga kababayan, tila may tinatago mga kababayan. Hindi base lang yan sa mga kababayan, sa mga nababasa natin.
at narinig natin sa kapwa vloggers natin mga kababayan. Diba? At syempre, dun kay Madam Dragon, Madam Maharlika mga kababayan. At ito, speaking of Madam Maharlika mga kababayan, the Lady Dragon, ito, pakinggan natin mga kababayan na tila kinlaro ni Madam Maharlika ang police report versus LA Medical Examiner mga kababayan na nangyari doon sa Beverly Hills mga kababayan na kinakasangkutan ngayon mga kababayan ng ating First Lady Liza Marcos mga kababayan. Diba? Na ayon kay Auntie Claire mga kababayan, ay hindi na kailangang sagutin yan ni First Lady mga kababayan. At ngayon mga kababayan, pinapanawagan naman ni Senator Amy Marcos, diba? Yung palasyo or yung mismong First Lady mga kababayan na magsumiti sila mga kababayan kung totoo ba talaga na walang or hindi sangkot yung First Lady mga kababayan. Sinusulong na ni Senator Amy mga kababayan and hopefully matutuloy talaga yan mga kababayan. Diba? At hindi na naman mabaliwala yung issue na ito mga kababayan. Diba po? Kasi alam naman natin yung bangag admin. Marcos admin mga kababayan diba? Magaling sila mag-twist mga kababayan. Diba po? Eto. Pakinggan natin si Madam Maharlika mga kababayan. Araw Pilipinas. Ay, Yes. magandang madaling araw pala sa Pilipinas. Yes. So, mabilisan lang itong vlog na to palangga kasi I'm on Okay. the go. Pero magko-comment tayo. Pasensya ka na kung medyo yung festla ko dyan medyo nababalatan. Nababalatan ng festla natin. But ganun. Okay lang yan, madam. Naku po, ikaw naman, madam. Ang ganda mo pa rin, Madam Maharlika. Siyempre, the Lady Dragon yan, mga kababayan, di ba? At matatandaan natin, mga kababayan, yung issue ng mga DDS vloggers, mga kababayan, na tila ba'y mga kababayan. Pero, pinipray natin yan, mga kababayan, na sa bandang huli, mga kababayan, ay magkaayos, di ba? Sila Madam Maharlika at sila idol natin si Banat Bay mga kababayan at sila Ma'am Joey, diba po? Sana'y magkaayos mga kababayan kasi nalalapit na po yung 2028 at kinakailangan ni Madam Sara or BP Inday Sara Duterte mga kababayan na tayong mga vloggers na mga DDS ay magkaisa. Diba po? So eto mga kababayan, balik tayo sa issue. Okay. Paman, just stay focused. Ayan, ganyan, stay Yeah. focused tayo. Okay, mabilisan lang kasi nga naglabas, I don't know kung sino-sino yung mga naglabas ng balita patungkol nga dito sa yung police report daw. Kumbaga, di ba sinabi ni Clarissa, ni Auntie Claire, si Auntie Claire, di ba, na na fake news yung police report. Ngayon, mga kababayan, may lumabas sila ng mga media, even Net25, may nilabas sila na na kanilang police report na nakuha daw nila at yung may kulay dilaw na something Yeah, I mean dilaw na police report na peke daw. Okay. Ganito kasi yan. Ang sinasabi nila ng Net25 na wala naman daw nakalagay na pulburon yung ikinamatay ni mga kababayan, nireport na pala to ng Net25 ngayon. Kung baga mga kababayan, sila pa yung nag-research mismo mga kababayan, Samantalang yung palasyo mga kababayan, walang mailabas. Di ba? Nako po. Tantoko. Na yun na nga, yung pagkamatay ni Tantoko, ang pinag-usapan kasi natin dito, na siya ay isa sa mga entourage ng Bangag Administration Naku po. at kasama ni Lisa Tanas, ni Escudero, ni Jingay, ni Frasco ng GMA7 head, anong pangalan nun? Basta yung mga taong yun, nakasama nung taong namatay. Okay, sabi nga natin, hindi naman si Tantoko talaga dito hindi natin kinakalaban si Tantoko o yung namatay, patay na yun, wala na yun. Tama mga kababayan, Yun yung pinapalabas kasi nila mga kababayan, di ba? Ayon kay Adyong kanina mga kababayan na respetuhin natin yung, di ba? Nawawala na mga kababayan, respetuhin daw. Pero hindi yung gustong
ipahiwatig ng mga vloggers mga kababayan. Di ba? Kasi kung dun ka sa mainstream mga kababayan, naku po. Di ba? GMA nga mga kababayan, tila nag-news blackout nung lumabas tong issue na to mga kababayan. Di ba po? Yung kalaban-laban. Ang pinapaunawa natin sa taong bayan ay yung manner ng pagkamatay niya at ano yung ipinasok niya sa katawan niya bago siya namatay dahil nga magkakasama sila ng buwaka ng inang Ley Satanas at gobyernong bangag na paulit-ulit natin sinasabing Adictus Benedictus. Huwag po kayong malito. Huwag kayong makonfuse. Ayan, basahin. Tama talaga tong sinasabi ni Madam mga kababayan kasi yung pinapalabas talaga nila mga kababayan, di ba? Ay respeto daw mga kababayan. Syempre, respeto tayo dyan mga kababayan. Sino ba namang hindi di ba? Pag mawala ng kapamilya mga kababayan. Pero yung atin dito, gusto nating malaman kung ano nga ba ang dahilan mga kababayan. Yung totoong dahilan mga kababayan. Di ba? Kasi issue na talaga di ba? Yung si Madam First Lady mga kababayan. Maraming naglabasang video mga kababayan na kasakasama mga kababayan, di ba po? Tapos yung palasyo, Auntie Claire ay pinipilit nilang i-deny mga kababayan. Dinideny. Yun. Di ba? So gusto ng mga kababayan natin na magpakita sila ng fruit mga kababayan. Eto. Ay nyo yung dyan ni Edwin Hamora, ni Reyna Elena dahil ipapaliwanag niya in writing. Ako naman yung Bells ko magpapaliwanag sa inyo. Hindi po, kahit sino may pulis ba dito, ang mga pulis, kapag sila nag-raid o nilusob o nag-respond sila, nag-responde sila sa isang crime scene, hindi nila pwedeng sabihin na, di ba, by the way, iba yung inilabas ni Dean. Ni Dean Chase. Dean Chase, how are you? Ang bongga ng aming Beverly Hilton dramatization, may minute kami doon. But anyway, hayaan mo na yun. Hindi natin pag-uusapan yung meet. Ito pag-uusapan natin. Yung nilabas ni Dean na police report, magkaiba doon sa inilalabas na may dilaw-dilaw. Maaaring tanim kaso yun. Tanim kaso, sorry. Tanim ebidensya. Tanim ebidensya. Diba? Kasi mga palangga, gusto kong sabihin sa inyo, hindi pwedeng mag-conclude ang mga polis. Saan ka nakakita ng polis? Umikot ka ng buong mundo. Pag nakakita siya ng kulay, kahit nasabihin pa niya sa sarili niya, kahit siya ay Adictus Benedictus na polis, at nakita niyo yung white powdery substance na yan, hindi niya pwedeng ilagay dyan sa report na yan. Nasasabihin niya, may nakita ako na tumpok-tumpok na pulburon na paborito ni Bangag. Hindi siya pwedeng mag-conclude. Kasi only the doctor, coroner's office, toxicologist, laboratory result ang magsasabi niyan na yung white powdery substance na yan ay pulburon na favorite ni Bangag. Ngayon, kino-confuse po kayo. Ang naglabas na body o na institusyon ng ahensya ng gobyerno dito sa Los Angeles na si Tantoco ay namatay dahil sa aksidente at dahil sa kanyang at ang kanyang toxicology test ay mayroon ng pulburon, hindi po ang Beverly Hills Police. Ang naglabas, Coroner's Office o Los Angeles Examiner. Yan mga kababayan, lagay nyo sa utak ninyo kasi ginagago kayo. Diba? Pag sinabi kasi, kasi may talagang police report na fake na tinatanim. Meron talaga kasi si Ley Satanas din ang gumawa niyan eh. Huwag kayo ma-confuse. Hindi fake ang nilabas ng coroner's office. Diba galing ako doon? I'm just waiting for my personal copy. Diba I told you the other day? So, mali po yun kasi nga, bago ma-rule out nga kung ito talaga itong favorite ni Kuting ay pulburon, ganito, ganyan-ganyan, kukumpirmahin yan ng crime lab. Tama. Di ba kahit sa atin may ganyan? Crime laboratory. Hindi ka pwede magsabi na, mang-mang kang pulis, magbida-bidahan ka, may nakita ako na favorite ito ni Kuting. Any chemical substance, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, kahit alam mo na 1,000,000% ka as a police, hindi mo pwedeng sabihin na yan ay pulburon. Ako po. Dadaan po yan sa laboratorio. Yan ang tawag dyan, sabi ni Bukid,
forensic evidence. Yun. Kahit pa nga sasabihin ng Yun. ano na yan ng doktor, meron pa yang mga parang i-cross exam, hindi lang siguro isang doktor o dalawang doktor. Ganun po 'yun. The problem right now, mga palangga, Yes, ang madam. ginagawa nila kino-confuse kayo. 'Di ba yung mga sa crime scene pag nanonood kayo ng mga yun na, yung mga crime na tsuba na yan, ang sinasabi pa nila, possible pulburon substance. Hindi kailanman magsabalagay ang pulis na merong pulburon content. It's either possible, yun na nga, possible pulburon substance, ano pa ba? Yun know, yung mga ganon, di ba? Mga ganong klaseng, you know, what do you call that? Ano tawag dito? Description. So ngayon, mga palangga, ang sinasabi natin dito sa inyo, ginugulo kayo. Ginagago kayo even ng mga ibang mga media. Mga media, gamitin naman yung utak nyo. Okay? Gamitin niyo yung utak nyo. In fairness sa Net25, di ka taga dyan si Eden Santos. Siyempre. Binasa ko kasi yung report ninyo na sinasabi ninyo na wala naman nakalagay sa original na police report na pulburon substance. Wala bang nag-review ng report ninyo? Sayang naman si Eden Santos, napakagaling yan. Dapat may nag-review dyan. Kahit saan ka umikot, kahit sa pumunta ka sa planetang Mars, hindi yan ilalagay ng police. At ang inilagay ni Dean Chase na police report, walang pulburon substance, mga kababayan. Yan ang dapat ninyong isipin kasi alam niyo ang yung ginagawa ng mga police pag nagre-responde yan, syempre ang ire-report nila, di ba yung kay Dean, may mga nakakalat na allegedly, na nakabalot na white powdery substance doon sa na yon, sa yung dollar bill, di ba? May mga ganon na nakakalat, na may mga syringes, may mga ganon. Yung pinalabas nila, kaya mag-ingat kayo palangga, yung iba doon, tanim yun. Si Lisa Tanas din ang may gawa niyan, mga Naku po, mga kababayan. Ang dami talagang nagtatanim na ngayon, mga kababayan, no? May tanim witness kay Risa Ontiveros, mga kababayan. May tanim din yung si Boyeng Rimulya, mga kababayan, di umano. Dun sa mga nawawalang sabongeros, mga kababayan, di ba? Tapos ngayon na naman, si Madam FL, may tanim na naman, mga kababayan. Naku po. Marami na tayong dito, mga kababayan, kakainin. Naku po. Mga kababayan. At ang trabaho ng pulis ay mag-aresto. Mag-recover ng mga kung ano man ng mga ebidensya na nakita niya dyan. Diba? I-secure niya yung area kung ang crime scene ongoing. Hindi pwede magsabi ang pulis, sigurado ako yan. Yung white powdery substance yan, favorite ni Kuting yan. Sigurado ako, pulburon yan. Diba? Yung coroner's report ang mag-determine, tama si Jerpy Laseb. Ang coroner's report po, ang doktor, ang laboratory, ang mag-determine kung anong kesehodang chemical substance, foreign objects, ang nasa loob ng katawan ni Tantoco. Yun. Hindi ang polis. Aba, kung ganyan, edi kanila na lahat ng trabaho. May kanya-kanya silang tungkulin. Kumbaga, meron, di ba? Kahit sa may tinatawag na chain of command ba? I don't know kung tama yung pagkagamit ko ng term. But anyway, highway, hindi yan. Diyos ko po, kino-confuse kayo. Kasi nga, kung hindi ka marunong, titignan mo tong report na to, ay oo nga, fake nga ito kasi kung matalino ka, oo nga, kasi ang police report, hindi talaga naglalagay ng pulburon. Kaso lang, ginagago kayo. Okay? Ginagago kayo ng bangag administrasyon na ito, mga palangga. So, ang eksena natin ngayon, ano tawag dito? Bombahin natin ng bonggang-bongga na sasabihin ninyo, ang police ay hindi pwedeng magdesisyon or mag-rule out sa cause of death. Ang pwede niya lang gawin, i-report niya yung yung observation niya during, after the crime scene. Yun, Arnold Gallosa, di ba? Ang problema kasi sa inyo mga palangga, di ba? Ang ginagawa ng mga tawag dito,
ng mga bangag na ito ay ay talagang ano kayo, ginagago kayo. Only the Tama. doctor, only the lab test can determine kung ano yung cause of death. Okay? Yan ang Sa madaling salita mga kababayan, yung inireport ng mga pulis mga kababayan ay yung pagkamatay ni Paulo mga kababayan. Tanto ko mga kababayan. Pero hindi yung dahilan talaga mga kababayan, di ba? Kasi di ba? I-examine pa yan mga kababayan, di ba po, ayon kay Madam Maharlika. So yung nag-examine mga kababayan, dun makikita yung ano ba talaga ang cause of death ni Paulo Tantoco mga kababayan. Hindi yung police report mga kababayan. So tila kumbaga yung pinapalabas nila ngayon mga kababayan yung report ng police. So yung nakuha ng Net25 mga kababayan ay paniguradong walang record yun kung ano ba talaga, di ba mga kababayan? Yung coke, yung dahilan, wala. So yun yung ipinapakalat nila ngayon mga kababayan na fake news talaga yung inilabas ng mga DDS vloggers. Yun mga kababayan. Diba? Hindi nila inilabas yung buong katotohanan mga kababayan na dito inilabas na po ni Madam Maharlika at ipinapaliwanag niya mga kababayan. Isipin ninyo. Kaya po yung pinapalabas ngayon ng mga jutang ginimes, kino-confuse talaga kayo. Kasi hindi talaga pwedeng hindi talaga pwedeng magsabi ang police na kung ano yung cause of death. Wala silang kapangyarihan and they are not experts. Yun, Hindi sila mga lisensyadong doktor, Tama. hindi sila lisensyadong pathologist, hindi sila forensic expert. Kailangan nila mag-aral. At kahit nag-aral pa yung mga yan, let's say for example, police at the same time laboratory expert siya or doctor siya, may mga ganon. Tapos anong function niya during that day? Police. Siya nag-responde sa Beverly Hills o Beverly Hilton. Kahit alam niya, kahit may knowledge siya, kahit nag-aral pa siya, nagpakadalubhasa siya. But during that time, ang function niya, ang trabaho niya as a police, hindi pa rin siya pwede mag-rule out. Kasi Tama. hindi siya pwede mag-determine na yun Yun, ang kinamatay. Kasi Yun. hindi yun ang trabaho niya. Hindi niya pwedeng agawan ng trabaho yung mga pathologist. Clear? Anti-clear? Clear pa sa kay anti-clear Madam Maharlika? Di ba mga kababayan, kuha nyo na ba po? Kuha nyo na po ba ang ibig sabihin ni Madam Maharlika mga kababayan? Di ba? Ikaw kabayan, ano sa tingin mo? Itong ginagawa ng ating mahal na administrasyon mga kababayan. Di ba po, nalalapit na po yung SONA mga kababayan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tila mga kababayan Di ba? Maraming issue na lumalabas mga kababayan na hindi nila inakalang lumabas mga kababayan. Kasi itong nangyari mga kababayan noong March 8 pa to mga kababayan. Di ba? Ang dami ngang lumalabas na mga pinagsasabi mga kababayan na sabi-sabi na yung pagdakip kay Tatay Digong mga kababayan ay tila may panakip butas yun mga kababayan para yung issue hindi mapupunta kay Madam FL raw po mga kababayan. Nako po mga kababayan, itong administrasyong ito mga kababayan, mahilig magtanim mga kababayan. Di ba? Simulan natin kay Madam Riza mga kababayan, tanim witness at yung sa mga missing sa Bongeros mga kababayan na kasalukuyan pa ngayong iniimbestagahan mga kababayan. Di ba? Sinisisid yung lalim ng Taal Lake mga kababayan para makakita ng buto. Tapos may nakuha silang buto mga kababayan. Di ba? Sinisilid sa sako mga kababayan. Tas yung sako tila hindi na agdas mga kababayan. Di ba? Grabe mga kababayan, di ba po? Ikaw kabayan, anong masasabi mo?